Samantala, mas pinaigting ng militar ang mga airstrike sa mga pinaniniwala ang pinagkukutaan pa rin ng MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Sa gitna ng opensiba, may sunog na naman na sumiklab sa isang barangay kung saan natupok ang mahigit 100 bahay. Mula sa barangay Rio Hondo, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Sa ikalabing-anim na araw na krisis dito sa Zamboanga, Igan, ay tila lalong tumitindi ang ginawang aerial attack ng militar laban sa natitira pang MNLF Miswari faction na nagtatangka umunong tumakas mula sa kordon ng militar. Kung sa mga nakaraang araw ay helicopter lang ang kanilang gamit, ngayon maging kanilang fixed-wing aircraft tumutulong na rin sa operasyon. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng rocket mula sa SF-260 light attack aircraft ng Philippine Air Force laban sa hinihinalang posisyon ng puwersa ng MNLF Miswari faction. Naipit daw ang mga ito sa Bakawan malapit sa Barangay Mariki at Barangay Talon-Talon kung saan din sila pumasok magtatatlong linggo na ang nakakaraan. Bukod sa fixed-wing aircraft, tuloy din ang bombardment ng MG-520 attack helicopter ng Air Force. Kaya nagsilikas ang 600 pamilya patungo sa Talon-Talon Elementary School. Sa gitna ng aerial bombardment, isa na namang sunog ang sumiklab sa barangay Rio Hondo. Nagsimula lang ito sa isang bahay, pero mabilis itong kumalat dahil magkakatabi ang mga kabahayan dito na yari sa light materials. Sa loob lang ng halos 4 na oras, aabot na raw sa mahigit 100 kabahayan ng natupok. Pinangangambahan ng mga nagbabantay na pulis sa lugar na nadamay ang Rio Hondo Elementary School. May rumisponde namang bumbero, pero umatras din ito dahil sa panakanakang putok na posible umanong nagmumula sa snipers. Matagal nang lumikas ang mga residente dito kaya abandonado ang mga kabahayan. Kaya naman ang mga membro ng Philippine Marines na nakaistasyon malapit sa lugar, sinubukang apulahin ang apoy gamit ang tubig dagat. Pero hindi ito umubra. Ang makapal na usok ang nagpatigil sa aerial bombardment ng militar. Kaya isang Huey helicopter nagpatuloy ng aerial attack. Matapang itong lumilipad ng mababa para paputokan ng 30 caliber machine gun ang kanilang mga target sa Bakawan. Sa dagat, mahigpit namang nakabantay ang mga barko ng Philippine Navy, maging ng mga speedboat ng Special Operations Group para pigilang makatakas sa mga rebelde. Sa kasagsagan rin ng aerial attack kahapon, napatay ng Special Action Force ang isang hinihinalang membro ng MNLF Miswari faction. Narecover naman ng mga pulis ang 2 bihag na kaka-hostage daw niya kahapon sa pagnanais na makatakas. Samantala, Igan, kapapasok lang na balita bago lang tayo umere para sa ating live report kanina lang. 2 bagong hostage ang muling na-rescue ng Light Reaction Company sa bandang Lustre Street. Sila ay ang mag-asawang sina Lucita at James West. 69 na taong gulang na si Aling Lucita na may tama sa kanyang hita. Agad silang sinundo ng ambulansya at dinala sa ospital. Bukod sa tama sa hita ay maayos naman daw ang lagay ng 2 nakalayang mga bihag. Ilang beses na raw may pagkakataong makalaya itong 2 bihag pero dahil nga sa kanilang edad ay hirap silang makatakbo. Matapos makawala yung malaking bulto ng mga bihag noong nakarang linggo ay matagal na umunong pinaghahanap ng mga otoridad ang mag-asawang West. At kasabay ng pagkakarecover naman sa 2 bihag ay may sugatan na namang membro ng Light Reaction Company at ginagamot din ngayon sa ospital kung saan itinakbo ang mga nakalayang bihag. At yan pa rin ang pinakalitas mula dito sa Zamboanga. Igan? Maraming salamat, Rafi Tima.